Alpen baso. Alpen baso. Ay. Yung baso tsaka ashtray. Wala. Ito ashtray. Ipagpalang gabi kay Errol. Ito, Basalo. Ayun, Errol Basalo Escobar. Pagpalang gabi, bro. Echo. Dapang nanonood. Dalawa pa lang. Ano ba ito? Ito ko na lang basahin kasi ano eh. Labo dyan. Ian Joseph Moleda. Shoutout sa'yo, bro. Mapagpalang gabi. Yun, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin. Lima pa lang yung matang nakikita ko dito na nanonood sa ating live. Yun, inagahan natin yung pagla-live natin mga idol, kagaya ng pangako ko sa inyo kanina. Na maglalapag ako ng mga panibagong katuruan tungkol sa pag-spiritual. Dahil maraming nagko-comment na nakakamiss daw mag-aral ng pag-spiritual at lihim na karunungan. Then mamaya kasi may gagawin kami, so magre-ritual kami, private ritual, exclusive sa isang buong pamilya. So, ganun ulit. Walang banggitan ng pangalan. At, ano na lang namin. I-PM namin sila at isesend namin sa kanila yung video sa live namin. So, ayun, kay Bantayog Healer. Ganda ng bao mo. Ano po tawag dyan? Bao. Hindi, joke lang. Hexagram. So, ito yung bihira akong gamitin, mga idol. Ito kasi yung pinakaingat-ingatan ko, nakauna-unahang gamit ko na nagbigay ng swerte sa akin. Kaya nakilala, kaya tayo tinangkilik ng tao dahil sa swerteng binigay ng baong ito. Pero protection siya, pero dahil nga meron siyang hexagram. Ang hexagram kasi, kung alam niyo yung pasikot-sikot ng paggamit ng hexagram, malalaman nyo rin yung pagbaswerte sa kanya. So, ito yung dahilan, itong baon na to, kung napanood niyo sa KMJS. So, ito yung baon na pinapakita doon. Sa ibang mga palabas, makikita nyo, mapapansin nyo itong mga baon na to na ipinapakita nila. Ito yung madalas nilang gamitin na ipinapakita. So, napaka-trending nito. Itong baon na to, napaka-trending sa totoo lang. Parang may nangangagat sa hita kung di maintindihan. May halimaw yata. So, yun.
Bihirang-bihira ako talaga to gamitin. Ngayon lang, na-miss ko lang siya. Masyado ko siyang nami-miss kasi ganyan talaga pag may gamit ako. Hindi sila gaanong gastadong gamitin kasi sa dami, kita nyo naman dyan sa likod kung gaano karami yung mga medalyon, yung mga bao dyan, yung mga gamit dyan. Sa dami nila, halinhinan ko silang ginagamit. So, hindi ko sila binubugbog. Pero, nang dahil sa dami nila, nandyan lang sila sa altar, dinadasalan ko pa rin. So, shoutout sa ating 11 viewers. Sana magising na sa katotohanan yung iba. Hindi, sana makita na nila yung video, yung iba kasi hinihintay nila. Pakishare na lang mga idol para makita nila na nakalive tayo. Angelo Tolentino. Ano to? Balalo. Sensya na kayo, minsan ang mata ko malabo, minsan malinaw. Hindi ko alam kung bakit ganun. Baka sa edad na rin. Alam niyo naman, pabata yung edad natin. Kaya, ayun. Yon, mapagpalang gabi din kay Raven Rain Pass ng Calapan Mindoro. Jay Bungo, good evening din sa'yo. Yon, shoutout kay Jin Bungo. Shoutout kay Bantayog Healer. So yun, shoutout sa lahat. Yung mga ipinagkakalob ko na mga orasyon, huwag nyo nang itanong kung pwedeng kopyahin. Kaya ako nga po ipinagkakalob sa inyo para kopyahin nyo, para magamit ninyo. Ganun po kasi yung natin, once na pinagkalob natin yan sa inyo na yan. Mapagpalang gabi kay General Salve Perante. Pa-share na lang yung video mga idol para maraming makapanood sa atin. So ang gamit po natin ay page ko na Commander Leon. So sa mga hindi nakapalo, i-follow nyo na. Kung ayaw nyo kayo ang paluin ko. Joke lang mga idol. Ay, may mga nag-chat pa sa atin. Antay-antay lang tayo mga idol, no? Padamihin lang natin yung ating viewers. Ayun, may nag-send kagad ng star sa atin na 50. Salamat po sa nag-send ng star. Sana all. Sana all nag-send ng star. So, yan, mapagpahalang kami sa lahat. Yung send ng star na yan, hanggang ngayon, ang dami nag-send ng star sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung saan napupunta. Paano kunin? Paano ba kunin yan? Papasok yan sa kung anong nilagay mo dyan. Na? Account. Lucas ba? Paymaya ba? O... Ano ba nilagay mo? Ikaw naglagay eh. Paymaya ba o ano? Hindi ko alam eh. Kung paano anuhin to. Yun, waiting tayo. 17 viewers. Marv Cepeda, so yun, mapagpalang gabi. Ito yung mga namimiss ko sa mga to eh. No, sila Marv Cepeda. So, napakarami pagka naka-live ako talagang, yan, sila Roel Ampon, sila Raven. Hindi lang yung mga member natin, napakarami talaga nag-aabang ng ating live. So, nagtataka ako ngayon bakit kakaunti kayo mga idol. Siguro, na-misplace yung ibang ano natin. Yung ibang mga viewers natin. Kung minsan, umaabot tayo ng 100 eh. Ha? Hindi pa na-share. Share mo. Pati sa ano, sa San Benito, tsaka kay Apo Lakay. Sa group ni Apo Lakay. So yun, sa mga bago pa lamang sa ating, sa ating, na nakakakita nitong live na to, i-follow nyo rin po yung ano na yan. I-follow nyo rin po yung page ko kasi darating yung time na yung page ko na lang ang gagamitin ko. So, doon na lang po tayo magkakaroon ng live.
No, dito po sa aking account na to, puro post na lang po ako rito ng ng tungkol po sa pagmumutya at mga depensa. So dito na lang ako magpo-post. Doon sa sa page ko, doon na po tayo magla-live. So shoutout sa ating 21 viewers. Pagpalang gabi. Yan, pwede na tayo mag-start sa ating 21 viewers. Dito, 3 lang nakalagay. Ito ngayon, 3 lang yung viewers. Saan ba yung mga comment? Para mabasa ko yung mga comment nyo. Nawawala. Noel P. Lukban. Shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. So yun, start na tayo mga idol. Pwede na yan, yung ating viewers. So, sa gabing ito mga idol, pagkakalubang ko kayo ng mga bagong orasyon na pwede nyong magamit sa pang-araw-araw. So, kukunin natin sa aklat, sikreto, 3M at 9 llabes. So, 7 llabes lang yung naririnig ninyo, no? Ito, 9 llabes. Matataas na aral ito, kaya hindi natin ipagkakaloob lahat, isang buong libro. No? Yung pwede nyo lang kopyahin. Libro Sekreto ng Manggagamot. Ito naman yung isa, Libro Sekreto ng Manggagamot. Ito mga idol, available to, yung Libro Sekreto ng Manggagamot. Yan. So, makapal din siya. Ilang page ba to? Hanggang 75 page. Hanggang 75 page siya mga idol. Kung gusto nyo magkaroon nito, napakaganda po nito. Bukod sa Espiritu Medica, panggamutan din po ito. Ano to? Chabi. Tignan natin kung sino yan. Yolan Balmes is watching. Shoutout sa'yo, Yolan Balmes. Hindi na maigalaw. Hindi ko na makita yung iba. Mga comment nyo. Christian Lopez. Chabit Bautista Bumungad. Yon, shoutout sa inyong dalawa at mapagpalang gabi. Christian Lopez at kay Chabit Bautista Bumagat. Yun, shoutout sa inyong lahat. So yun yung aral ay kukunin natin dito. Etong Libro Sekreto ng Manggagamot, kukuha lang tayo ng mga ilang bahagi dito na pwede kong ipagkaloob sa inyo na magagamit ninyo sa gamutan. Para sa inyong pamilya, para sa inyong sarili, sa kaibigan, o kanino man. Kaya lang, sobrang, na to. Ang tagal na kasi nito, itong aklat na to. Medyo, na siya, nabubura na. Sakit sa bibig. Ang hinahanap ko dito is sakit sa pera sakit sa bulsa. Wala akong makita. Ayun, sa sakit ng ulo. Ano daw nakalagay dito? So ayun, basahin ko muna mga idol yung pamilin para maano ninyo. Mamaya na tayo mag-shoutout mga idol So para maintindihan ninyo kung ano yung babala sa pamilin ng paggamit ng mga orasyong ito, basahin ko muna para aware kayo sa paggamit nito at kung ano ba yung mga pamamaraan ng paggamit. Paunawa, kung inyo nang ginamit ang mga susi na nakapaloob sa aklat na ito at hindi makadama ng ginhawa ang pasyente sa loob ng 33 minutos, ang ibig sabihin nito na hindi espiritual ang sakit ng pasyente, kundi pampisikal na kinakailangan ng pagsusuri at panggagamot ng isang doktor o ospital. Tandaan po natin, ang ginagamot po dito ng Aklat ng Sekreto ng Manggagamot. Ito po yung title Aklat ng Sekreto Manggagamot. Ang mga ginagamot po nito dito sa aklat na ito ay pawang mga
gawa ng kababalaghan, kagaya ng gawa ng mga elemento, engkanto, masamang espiritu, mangkukulam, mambabarang o ano man yan. Ito yung kaya niyang gamutin. Pero ang tagubilin niya, kung hindi daw magamot sa 33 minutes, no, na hindi gumaling ang sakit, ibig sabihin sa doktor niyo nadalhin, no? So ibig sabihin ang nagagamot nito ay sakit ng spiritual lamang. So yun lamang po, paalala. Ayun, ang bilis, meron na tayong 32 viewers. So gamitin ninyo to doon sa mga tigal po, kulam, barang, palipad hangin o anuman, doon po tatalab itong ipagkakalob ko na orasyon. At gamitin po natin ng wasto at tama at wag po nating malabisin, no? Yung samantalahin, ika nga nila. So, sa sakit ng ulo, kung may natigal po na dulot ng sakit ng ulo, kayo ay sa hinala ninyo, kaya naengkanto kayo, pwedeng gamitin ninyo ito. For example, alpengin pantakip. Yan, pupunuin nyo yung isang basong tubig. Sample to. Lagyan nyo ng 3 butil na asin. Yun po yung pamamaraan natin. Then, ibulong ninyo yung orasyon ng 3 ulit. May magtatanong dyan, kailangan pa po ba ng debusyon? Hindi na kailangan i-debusyon to, mga idol. Kaya nga pinagkakalob ko sa inyo eh. Dahil unang-una, gagana at gagana to sa inyo kung sa mabuting pamamaraan ninyo gagamitin. Kung sa mabuting paraan ang iyong hangarin. Ngayon, kung hangarin mo ay magpasikat lang, kaya mo gagamutin yung isang tao, parang hindi naman yata tama yun. Hindi ko alam kung kakasihan yung mga ganun, ano? So, ang kumakasi dyan, lagi natin sinasabi, no, sa talata na ating nababasa sa Biblia, magmula pa pasimula ang magmula pa sa pasimula, ang Diyos ay berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. No? Ibig sabihin, at ang ito ay makapangyarihan. So ano bang ibig sabihin ng berbo? Ang berbo ay sa Katagologan na maliwanag na salita, ang salita daw ay makapangyarihan at ang salita ay sumasa Diyos. At ang Diyos ay salita. So, yun po yung ibig sabihin doon. No? Gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, bakit makapangyarihan ang salita? Pag sinabi kang pangit ka, di ba sasama ang loob mo? E di magic words, nagbabago yung kalooban mo. Yun yung magic nun, nabago yung kalooban mo. Pag sinabi kang maganda, o gwapo ka, sumasaya ka. Sa mga lalaki, pag sinabi mong gwapo, sumasaya yan. Pero merong mga lalaki na gustong sinasabihan sila ng maganda. So, problema nila yun, no, mga idol. So, eto, kapag ginamit ninyo to sa sakit ng ulo, uusalin nyo yung orasyon ng 3 beses, then ibubugan ninyo dun sa isang basong tubig na merong asin. So, shoutout po sa ating 42 viewers. Ibubugan ninyo sa tubig na lalagyan 3 butil na asin, then ibubugan ninyo dito yung dasal. So, hindi na kailangan ng debosyon. Gagana at gagana ito. Ang susi po nito, kung hahanapin ninyo, ang susi nito yung inyong damdamin. Tandaan po natin, kapag gumagamit tayo ng orasyon, kung ang inyong damdamin, ang inyong intensyon ay maganda, gusto nyong makatulong, o hindi magpasikat, o hindi para matuto, para kumita ng pera, no? Magiging bayarang healer kayo, bayarang manggagamot. Hindi po ganun ang intensyon dapat natin. Ang intensyon po natin, makatulong sa kapwa. Kaya po pinamamahagi ko sa inyo to eh. Kasi unang-una, may mga time na busy kami, may mga time na wala kami rito, nasa gamutan kami kung saan-saan lupalop na lugar, o naghahanap ng bonsai, o naghahanap ng mutya. Kailangan, in case of emergency, kailangan magamot na kayo, no, sa online, sa ano. So yun, ang dami nagsesend ng star sa atin. Salamat sa mga nagsesend ng star sa atin. Mapagpalang gabi. Sa sakit ng ulo, yun lang ang gagawin ninyo. Usalin ninyo sa isip ng 3 beses, then ibubugan nyo sa tubig na may 3 butil ng asin.
Then, ipapainom nyo po ito doon sa mga may karamdaman o may sakit. Halimbawa, natagal po, kapapasok nyo ng kapapasok sa spiritual GC, na pagtripan kayo, tinigal po kayo doon, tinesting kayo. So, ito ang gagawin ninyo mga idol para matanggal o mabaklas yung tigal po ng sakit ng ulo. So, nakalagay dito, Gias, Wicks, Hua, ano to? Gyar, Hey, Sium. So, Griego na salita yung ginamit dito, Greek, Latin. So, kaya ganito yung kanyang pagkakabasa. So, ipagkakaloob ko sa inyo. So, meron pang isa, sakit sa sintido. Pangalawa na to sakit sa sintido. Mamaya, i-screenshot nyo mga idol. I-screenshot nyo. Ganon din po yung pamamaraan sa sakit sa sintido. Isang basong tubig, 3 butil na asin, usalin ng 3 beses ang orasyon, ibuga dun sa tubig, then ipainom doon sa may sakit. Then, ano naman ang gagawin ninyo kapag gumaling yung pinainom ninyo? Yung natigal po o napagtripan. O anuman, kahit elemento. No, kaya nitong baklasin. So, shoutout sa ating 59 viewers, sa ating nanonood. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Naway kasihan po ng ating Ama na gumana sa inyo itong ipagkakaloob ko na orasyon upang magamit po ninyo sa pagtulong sa ating kapwa. So, kung sumasakit ang sentido dahil sa tigal po o palipad hangin at sa dumami, 68 viewers na ba tayo? Yes. So, sumasakit yung sentido na tigal po. Just in case na nasa loob kayo ng GC, kayo ay napagtripan. Just in case na meron kayo nakasalubong na kursunadaan kayo, gusto kayong paglaruan, o mga masasamang elemento na nasanggi ninyo, o anuman, pinarusahan kayo. So, ito lang po yung gagawin ninyo, yung pamamaraan. Usalin ng 3 beses at ibuga doon sa tubig at ipapainom doon sa may sakit. Saan yun? Sakit sa sentido. Sumasakit yung sentido. Ehok, Zaab, Jehowax. So, yung X po yung gamit dito, ang pagkakabigkas po ninyo, hindi wax, was. So, dalawa, X tsaka S, pero was pa rin ang basa dito. Baas, Habs. Habs ba? Halos mabura na kasi. So, yun po, yung tamang pagbigkas. So, 3 times nyo lang itong babasahin. O usalin. So, yun mga idol, screenshot nyo ha. Para meron kayong magamit. Tatakpan ko yung iba kasi hindi na bagay na ibigay yung iba. Baliktarin natin yung yung camera. Kasi pag dito, tignan nyo, kailangan nyo pang i-mirror. Di ba hindi nyo mabasa? Baliktad. Ngayon, kapag doon natin sa kabila, no, inilipat ko yung camera sa kabila, mas mababasa nyo na. Tignan nyo yung kaiba, no? Yan, balik pa rin natin mga idol. O, diba? Nababasa na. So, yan mga idol, screenshot ninyo. Malinaw po ba? Paki-comment. Paki-comment kung malinaw. Kasi kung hindi malinaw, hindi siya malinaw. Lagyan natin ng ilaw. Yan. Meron ng ilaw mga idol. Yan. Siguradong malinaw na po yan. O, paki-screenshot mga idol. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ano daw? Ano daw siya sa Tagaytay. Sakit sa sentido. So, kailangan pa ng isang pantakipahal. Dalawa eh. Wait lang mga idol, kukuha pa ng pantakip. Standby lang kayo dyan. So, shoutout po sa ating 69 viewers na mga nanonood. Tandaan po natin ang pamamaraan po nito iihip po natin sa tubig. Ihip natin sa tubig, then ipainom dun sa may sakit. 3 beses usalin ng orasyon. Kung merong may sakit, so ito po yung pangalawa. Yan, sana malinaw, sana makopya po ninyo ng maayos.
Screenshot nyo mga idol. Sakit sa sentido. Kung hindi nyo mabasa, ano na po kasi luman-luma na po talaga itong libro na to na nirevive ko lang. Nirevive ko lang para magamit po natin. Okay na po? So, yun. Okay na. Walang sumasagot eh. Yun. Kung na-screenshot nyo na mga idol, ito pa yung isa. Hanap pa tayo dito na iba. Kape pala ang pigsa, kayang ipadala ng mga mangkukulam. May nakalagay dito sakit sa pigsa eh. Ito, sakit sa panghihina. Kailangan po ninyo to. Kaya lang letter X. Ang basa po dito mga idol. Dudes Makaranas, mapagpalang gabi din sa iyo. Erickson, ano to? Salas, mapagpalang gabi. Shoutout po sa inyo. Sa lahat-lahat po, shoutout po sa inyo. Sakit sa panghihina. Pag kayo'y natinggal po ng engkanto o ng mangkukulam, palipadangin, nakakapanghihina po yun. Kaya kailangan po ninyo to. So, eto sa mga may sakit sa puso na gawa ng mga kulam at barang, sa malabo mata. Hanapin natin mamaya. Sakit sa puso, tsaka sakit sa panghihina. So yung sakit sa puso, ang basa po dito ay Zam. Wag nyo nang babanggitin yung T. Wag na. Zam. Huam. Aks. Sium. Sat. So, yun po yung basa sa sakit sa puso. Kung ito po ay gawa ng tao, ito po yung ibubulong ninyo. Sa tubig din po ang pamamaraan nito. Usalin ninyo ng 3 beses, tsaka po ninyo ibuga dun sa tubig, ipainom dun sa may sakit. Sa sakit sa panghihina, CM, SIS, SIL, Zoom. Sabi ko sa inyo, pag matataas na po ang aral, gumagamit po ng XYZ. Kaya, kung minsan ayoko pong ibigay yung mga ganito sa inyo, baka mamaya hindi nyo mabasa ng maayos. Pero sundan nyo na lang po yung video, mga idol, para, para maano ninyo yung, masundan ninyo kung paano yung tamang pagbaybay at tamang pagbigkas. So, yun, screenshot natin. Ay, yung aso ko, matatapakan ko pa. Screenshot nyo mga idol, ito yung dalawa. Sa sakit sa puso, Sam, Huam, Aks, Sium, Zat. Sa sakit sa panghihina, ZNZS, Sil, Zoom. So, wag nyo na pong gamitin yung T, Zam. Wala pong ganyan kasing salita sa Griego kung Zam. Maghanap po kayo ng ganyan salita na gumagamit pa ng T, hindi na po gumagamit doon. So pagka ganyan, mga idededs nyo po yan. Hindi nyo po yan kailangan basahin. Kung ano lang yung itinuro ko sa inyo, yun po yung gagawin nyo. So screenshot nyo po. 5, 4, 3, 2, 1. Okay na po. So balik na natin dito yung camera. So kailangan sa kabila natin kasi pagka dito, malilito kasi pabaliktad po yan. Kailangan nyo pang i-mirror. So lipat tayo dito sa isang aklat. Ito mas mataas to. Aklat ng Sikreto ng 3M, yung 3M, 9 Llaves. So lagi nyo pong naririnig mga idol. Lagi nyo naririnig yung 7 Llaves. Pero ito mas mataas po ito. 9 Llaves na po ito. Ito po ay KND na, karunungan ng Diyos. Lagpas na po ito dun sa LNK. So, bakit natin ipinagkakatiwalang ipagkaloob sa inyo? Sapagkat marami po ang gustong matutong manggamot, makatulong at makapanggamot. Kaya nga lang po, lagi pong sinasabi, kung kayo po ay manggagamot sa inyong kapwa,
sa inyong kaibigan, pamilya, o ibang tao, lagi ko pong sinasabi sa inyo, magpuder kayo, bakod at pondo. Baka sa inyo po tumama. Pwede rin gawin po ninyo dito, halimbawa, ibang taong may sakit, dadasalin ninyo ng 3 beses o salin ninyo, ipainom nyo to doon. No? Ipainom ninyo kung kanino man may sakit. Ngayon, kung hindi pa kaya ng powers ninyo, mahina pa yung puwersa, no? Gumagaling siya, bumabalik din. So, kailangan nyo na pong sumangguni sa mga manggagamot na mga bihasana. So, baka malakas yung kalaban, kayo naman ang tirahin, ingat-ingat din. No? Hindi ko po yan ipinagkakaloob sa inyo para mapahama kayo. Kaya po natin yan ipinagkakaloob sa inyo kasi po para matulungan kayo. So, ito meron ditong lumabo yung mata ng mga humahanap sa inyo. Huwag nyo itong gamitin sa Bombay, kung magbayad kayo. Tagabulag sa pamamalikmata. So, tagabulag sa kapangyarihan ng tagabulag sa pamamalikmata. So, yun, shoutout po sa ating 76 viewers. Mapagpalang gabi po sa inyo. Huwag nyo pong gamitin ito doon sa mga pinagkakautangan ninyo. Baka gamitin po ninyo ito, magkakasala po kayo. Maniwala po kasi kayo sa akin, no? Gamitin nyo po ito sa tamang pamamaraan. Mamaya gamitin nyo sa Bombay para hindi kayo makita ng Bombay, hindi kayo masingil sa utang. Yung pong ganun. Kapag ito gumana sa inyo mga idol, believe na rin ako sa inyo. Kasi, alam nyo po, pag sinabing namamalikmata, pwedeng magbago ang inyong anyo. At hindi kayo mamukaan nung naghahanap sa inyo. No, mga idol. Pwedeng ganun yung mangyari. So, sa tagabulag o pamamalikmata, sasambitin po ninyo ang orasyong ito habang kayo ay naglalakad at asahan po ninyo na hindi kayo mapapansin ng inyong mga kaaway. So, yun po yung sinabi dito, kaaway, hindi Bombay. Baka mamaya may gumamit na naman dyan ng... Wala po akong pinapatamaan yung nag-PM, walang pikunan. Kayo nag-PM, pinagsabihan ko kayo. Ginamit po daw dyan sa naniningil na Bombay, epektibo daw po. Di ba may nakaraan, may pinagkaloob po ako sa inyo na sa tagabulag. So ginamit naman niya sa Bombay, yung pinagalitan ko. Muntik ko ngang i-block Kasi hindi po naman po tama na ganun. Pati Bombay, pagtataguan ninyo, kawawa din naman, naghahanap buhay din naman yung mga yan. So, ang pagbigkas ng orasyon, Jesus Maria Jacobe, Jesus Maria Copa, Jesus Maria Salome, loobin mo nawa ang mga mata nila, labuin mo nawa ang mga mata nila upang hindi po nila ako makita. So, gamitin nyo po ito sa sa tapi ni Jesucristo o ang ating Panginoong Jesucristo. So, yun. Screenshot yung mga idol. Dalawa to, meron pa siyang likod. Screenshot nyo para meron po kayong kopya. Yun, dumami kayo 84 na po kayo. 84 viewers. Ay, natapakan ko na naman yung aso. So, screenshot nyo mga idol. Tagabulags o pamamalikmata. So, yan. Malinaw. May karugtong to sa likod. Screenshot nyo na. Nangangawit na ako. Screenshot nyo na para ibababa na natin. Walang gamitan sa Bombay Gamitin nyo lang sa wasto. Kung meron sa inyong naghahanap na masamang loob o inaabangan kayo sa inyong pag-uwi, gusto kayong hold upin, yung mga ganun sana. No, doon yung gamitin. Yun sana gusto kong balita. Yung balita na narinig ko sa nag-chat sa atin, ginamit sa Bombay.
So ito po yung karugtong. Paki-screenshot po mga idol para meron po kayong kopya. Okay. Shoutout sa ating 82 viewers. So yun, hanap pa tayo. Pansinin nyo, pagka ako ay nagla-live, lagi akong inom ng ganito ng tubig. Sampitil yan, tignan nyo, nakalahati ko na. Nakalahati na. Alam nyo po ba na ang orasyon, pag galing sa libro, buhay ang libro, matutuyuan kayo, sa totoo lang. Pagka ganito karami yung orasyon na inyong binabasa, para tayong natutuyuan, yung lalamunan natin, yung katawan natin, para tayong dry na dry. Ganun po tinatawag namin, malakas sumipa yung mga orasyon kapag ito ay buhay. Tandaan nyo po yun. Kapag kayo nag-oorasyon, mararamdaman nyo parang ang init sa katawan, parang natutuyuan yung lalamunan mo. Ibig sabihin po nun, buhay na buhay yung orasyon. Kaya sa tuwing nagtuturo ako sa inyo ng lihim na karunungan, lagi po akong nainom ng tubig kung napapansin ninyo. Kasi nakaka-dry po talaga yan. So mamaya mag-aano po tayo, magre-ritual tayo mga idol. Doon sa pamilya na nagpa-ritual sa atin. Grabe, mamaya busog na ako nito. So yun, basa-basa muna tayo bago tayo humanap ng iba. Andito rin yung orasyon ng pantitig sa araw. Ba maganda to. Maganda tong kasunod mga idol. Rolly Pascua is watching, shoutout sa iyo. Israel Arigub, shoutout sa iyo sir. RJ de la Serna, shoutout po sa iyo. Aileen Pineda, shoutout po sa iyo. Mahorada Coli Nicole, shoutout din po sa iyo ma'am. Huda Michael Alves Borreo, shoutout din po sa iyo sir. Happy Bros Kilay Dora, shoutout din sa iyo. Bayawa Eloyd o Liloyd. Lonra 230. So shoutout din sa Alsado Giopri. Remy Yabot, shoutout din sa. So nanonood din si Exodus El Tigre. So yun. Shoutout po sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Ito mga idol, ito'y magdudulot. Mukhang maganda to. Kapangyarihan sa araw at lupa. Ito'y magdudulot ng magandang kapalaran, mamalaging maligaya sa lahat ng pangangailangan, at papalarin tuwi-tuwi na sa paghahanap buhay. Dasalin lamang ito tuwing Huwebes at Linggo. Ito pong orasyon. Panalangin, ikaok, spiritum, meum, itcum, der mundi beret nos empirim. Tumungo o yumuko ka sa lupa na nakapikit ang iyong mga mata at sambitin ang mga sumusunod. So kailangan po nakapikit, kailangan kabisaduhin to. Or kametang gaem, uok, lumarat metam, satsat hube, yeseral, soperatum magum salamandras. So, iyon po yung inyong gagawin. Hindi ko na po ipapa-screenshot dito. Kapangyarihan sa araw at lupa. Yung title lang po yun eh. Ito ay magdudulot ng magandang kapalaran. So, dito na lang po. So, ulitin ko yung pagbasa mga idol, kung paano.
orasyon na panalangin, ikaw, Spiritum, meum et cum der mondi beret nos emperim, tumungo o yumuko ka sa lupa na nakapikit ang iyong mga mata at sambitin ang mga sumusunod, or kametang gaem, ook, lumarat, metang satsat hobe, eserae, superatum, magum salamandras. Sa 71, narito po ang basag ng Saturn ng 5 krus ng mundo. So, hindi na po ito yung 71. Ito po yung sekreto ng 5 krus na ginagamit sa Saturn. So, hindi ko na po ipagkalob sa inyo yun. Hindi ko natakpan. No? Hindi ko na pa tatakpan yung 71. Basta, wag na po yung 71. Wag nyo na po yun isulat dun sa inyong talaan. Ito lamang po. So, yung makakapagbigay po sa atin ng magandang kapalaran. So, yan mga idol, screenshot nyo. 5, 4, 3, 2, and 1. So, okay na. Screenshot nyo na. Sabi, ano daw sabi ni Yehuda? May sinasabi si Yehuda eh. Ang haba. Ano ba nangyari dito? Ulitin natin. Nag-iisa commander na nagsishare ng mga orasyon sa lahat ng nanonood para lang makatulong ang Leon Fred. Ako commander palagi, ginagabayan ng Diyos. Salamat kay Yehuda. Sabi ni Happy Bros Dan. So, iyon. Salamat sa laging panonood. So, yung 5 krus ng mundo, hindi ko na po, hindi ko na po ipagkalab sa inyo. Napakatinding lihim po na to. Ang tindi na itong aklat na to. Hindi basta-basta pwedeng pakawalan yung ibang mga salita rito, napakahiwaga. So, yung kanina. Lagyan natin ng tupi. Lagyan natin ng tanda. Dito tayo sa unahan, hanap pa tayo dito. Sa unahan. So ito mga idol sa swerte. Last na po itong pagkakalob ko, number 57. Tuwing umaga bago ka bumangon sa iyong higaan, ay sambitin mo ang orasyong ito nang sa ganon ay mapanatili mo po ang magandang swerte sa araw-araw. Narito po ang orasyon. Duik milam, kuriok nim, bigyan mo ako ng magandang swerte sa araw na ito. So yun po, yun lang po, napakaikli, napakadaling kabisyaduhin, no? Ito lang ang orasyon. Duik milam, kuriok nim, bigyan mo po ako ng magandang swerte sa araw na ito. So, pag sinerte kayo, wag nyo po akong kakalimutan, mga idol. Ay, hindi ko pa pala naibaling dito yung camera. Ayun na. Maganda po ito. Sana pag sinwerte kayo, bekenemen. Hindi, joke lang po mga idol. Hindi binagkakalob natin to para balikan nyo ako ng swerte. Hindi po yun. So, ito, mas mainam po na nagamitin ninyo itong number 57 para po mabigyan kayo ng swerte sa araw-araw. Pero, ang lahat ay iasa pa rin natin sa kaitaasan. So last na po ito kasi kakain ako, then magpe-prepare na kami ng ritualan. So abangan nyo na lang po yung live natin mamaya mga idol.
Paki-screenshot na lang. So, yung last na ipagkakalob natin. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. So, at iyon, ang ating mga pinagkalob o binahagi natin sa gabing ito mga idol. Maraming salamat sa inyong pag-aabang ng ating live. At nawa ay marami kayong natutunan. At yung mga orasyon na yan ay nawa ay marami kayong matulungan. So, sa mga bago pa lamang nanonood ngayon, kasi dumadagdag, kanina 49, ngayon may umaakyat na naman. So, sa mga bago pa lang nanood ngayon, kapag upload namin ito, pwede namin i-upload sa YouTube. So, o kaya i-replay nyo para yung mga orasyon na ipinagkaloob ko ay makopya nyo rin at magamit ninyo sa inyong mga pangangailangan o saan man ninyo gustong gamitin na makakatulong sa ating kapwa. Sana ay ingatan nyo at kalooban kayo at kasihan kayo ng Ama na gumana sa inyo itong mga orasyon na to. So, yun, ang daming nagko-comment. So, sa mga bibili naman sa atin ng mga mutya at mga medalyon, at katulad nito, ng kopya nito. So, maglalabas ako ng kopya ng Libro Sekreto ng Manggagamot. Ito po mismo yung title niyan. So, saan maghahangad nito? So, pwede po kayong mag-order sa amin. So, Spirito Medica, nag-release na po ako niyan. Aklat ng Spirito Medica, gamutan din po yan. Tapos, etong isa. So, mas mainam na kayo po ay may mga orasyon na magagamit para sa araw-araw. So, iyon, magpagpalang gabi sa inyo. Dahil ako po ay Tom Jones na, kakain po muna tayo, then mamaya live po tayo sa ritualan. Ingat-ingat kayo palagi mga idol at lagi tayong manalangin at magpasalamat sa ating Amang Kaitaas-Taasan na nawa ay kasihan na gumana sa inyong mga orasyon at ingatan kayo sa inyong paghahanap buhay o nasaan man kayo ngayon lupalop ng mundo, no? O nasa ibang bansa man kayo kasi hindi lang mga nasa Pilipinas yung mga nanonood sa atin. So, sa iba't ibang panig at sulok ng mundo nakakarating po itong live video natin. Mga busy lang po talaga yung iba. Kaya hindi po sila nakakapanood. So, sa mga gustong magpagamot sa amin, bukas pumunta lang kayo dito, dumagsa kayo dito ulit, katulad ng nakaraan. So, pwede kayo magpagamot, anumang uri po ng sakit ang inyong ipapagamot, material o spiritual, ginagamot po namin. Isang sakit lang po ang hindi namin ginagamot, yung sakit po sa bulsa. No? Yun lamang po ang isang sakit na hindi po namin nagagamot. Kaya, kung pupunta po kayo dito, then sa mga magpapagamot, Martes at Biyernes pumunta po kayo dito. Baka pumunta kayo sa ibang araw at wala kami rito. Sayang lang po yung inyong pamasaya at inyong pagod o yung inyong effort. No? Sayang. Kaya pumunta kayo sa takdang araw na itinakda namin para sa ating gamutan. So huwag kayong mag-alala, wala pong bayad dito. No? Wala ditong halong pananakot na bumili ka ng gamit. Kapag hindi ka bumili ng gamit, papatayin kayo ng mangkukulam. Wala pong ganun dito. Kung gusto nyo bumili ng gamit, bumili kayo. Kung gusto nyo bumili ng proteksyon, pwede. Kung ayaw nyo, wag nyo. So, ganun lang po yun. Wala yung pilitan at wala pong halong pananakot dito na kagaya ng ginagawa ng ibang mga manggagamot na kailangan pang manakot para sila ay kumita. So, hindi natin priority ang kumita. Ang priority natin, magamot kayo at malapatan kayo ng lunas mula sa kapangyarihan ng ating Amang Kaitaas-Taasan. So, yun lamang po mga idol. Kaya, yun. At sa mga meron ng mga gamit ng mga orasyon na lagi kong pinagkakalob sa inyo, siguro nakabuo na kayo ng isang libro. Chapsuy nga lang. Pero walang problema doon kung chapsuy yung gamit nyo. At least totoo at gumagana yung mga orasyon. Kaysa naman sa chapsuy na pulot-pulot sa ibang GC na pinulot din nila, na binawasan na ng ibang mga manggagamot at binawasan na ng ibang antingero bago inilapag upang hindi gumana. So, yun ang mali. So, importante dyan, kita nyo naman sa libro, ini-screenshot pa natin. So, wala tayong binawawas, wala tayong binago. Yung binabago, ang bago lang dyan at binabawasan yung mga letra na hindi dapat ginagamit upang mabaybay at wastong mabasa ninyo. So, yun po yun. No? Yun lang ang bawas dyan.
yung kung paano yung paliwanag natin, explanation natin ng tamang pagbigkas dyan. So, yun naman ang nararapat, maging sa pagbigkas ay yung matutunan. So, at least, kahit na chapsoy, halo-halo yung libro, halo-halo yung aral, importante dyan, gumagana. Yun po yung pinaka-importante doon. At gamitin po ninyo sa tama at wasto na paggagamitan. At wag po kayong maging mayabang, no? Kung kayo ay nakakagamot na, wag po kayong maging mayabang sapagkat ang karunungan na yan ay hiniram nyo lamang. Ang karunungan na yan ay divine words na nagmula sa ating amang kaitastasan kung bakit iyan nakakapagpagaling. So, hindi dapat ipagmalaki o hindi dapat ipagmayabang. Wag na kayong dumagdag o wag na kayong gumaya doon sa mga spiritual pandemic na nag-aral ng pandemic na ngayon ay mga master na at mga maestro na ang pangalan. Ni minsan hindi ako nagpatawag na maestro o master dahil walang ganun. No? Lahat po kami nag-aaral pa rin. Kaya kung sila self-proclaim nila na mataas na yung kanilang aral, mataas na yung ganyang ganito, kasi simula pa lang o nag-aral nung pandemic, kaya tawag po namin dyan spiritual pandemic, no? Ginawang libangan yung spiritual, nag-aral, nung natuto ng kaunti, nakakapagpagaling ng bahagya o nakakagamot na sa pamamagitan ng healing water, maestro, master, may commander pa nga Nagtataka kami, ang daming gumagamit ng commander. Hindi naman mga blessor. So, ang ibig sabihin po ng commander, blessor. Kung kaya niyan mag-bless sa pamamagitan ng itak at iyan ay binasbasan, no? Pwede yang gumamit ng blessor. Pero kung halimbawa namumulot lang ng mga sa GC at gagawa ng fake account, commander na agad. Nakapagturo lang. Yung iba nga yung mga napulot sa GC, ituturo din nila, gagawa ng sariling GC, magtuturo. Commander na agad, master na agad, maestro na agad. Minsan pangalan ng mga anghel, San Miguel Arcangel, San Gabriel. Sus ko po naman, loling. Huwag na lang tayo maglokohan sa ating sarili, no? Gawin na lang po natin, tumulong na lang tayo. Ngayon, kung kayo nakakatulong na, huwag nyo na po kayong dumagdag. Huwag nyo na silang gayahin. Importante dyan, nakakapanggamot kayo, nakakatulong kayo, di bali ng walang pangalan. Tandaan po natin, ang pangalan, kagaya kung ano man ang naabot ko ngayon, ang pangalan po, kayo rin, yung mga nanonood sa inyo ang gumagawa ng paraan upang kayo makilala. Irirekomenda ka, ipakikilala ka, no? Gagawa ang Diyos na makilala ka. Huwag kayong mainip kung kayo'y mga manggagamot na mga nagsisimula pa lang. Huwag kayong mainip na makilala, no? Huwag kayong maging atat. Huwag kayong maging mas marunong pa sa Ama. Dahil alam ng Ama kung paano kayo ipakikilala sa tao. Makikilala kayo ng tao sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sa pamamagitan ng inyong mga gawang himala. Hindi po himala ng nung ganon, ng bibig. O keyboard warrior. Hindi po yan ang ikasisikat ninyo. No? Huwag mo akong murahin, titigal po kita. Maglabanan tayo sa astral worlds. Yan mga, hindi ko alam kung saan ang galing lupalop itong mga pinagsasabi nitong mga to. Hindi ho kakaya-aya sa isang spiritual yung ganyan na panay po ang hamon. No? Hindi porket tinatawag kayo na combat healer, pati yung mga pananalita nyo ay combatero na rin. Hindi ganon. Sa spiritual, digmaan. Salpo ka ng mga lihim at talino. Ganyan po ang spiritual. Hindi. Salpo ka ng mga bungangang hindi ko alam kung sa mga nanggaling o saan man bakit ganyan yung mga yan. No, ang dami. May mga post pa. Kung minsan negatibo. Kaya kung minsan hindi na po ako nagbubukas ng Facebook kung mapapansin ninyo Pati ba naman yung utang ipagsisigawan pa, 'di ba? So hindi kailangan yung lahat ng problema natin malaman ng buong mundo. Hindi po ganoon. So, once na binanggit mo ang isang tao, sabihin na natin na may utang 'yan. Pag kinasuhan mo 'yan, may kaso 'yan, pero karaniwan po walang nakukulong sa utang. Halimbawa, pinangalanan nyo 'yan yung may utang sa inyo. At iyan ay nagreklamo sa inyo na pinost nyo sa media, mas malaki pa po yung inyong mas malaki pa po yung penalty o violation na nagawa mo o paglabag sa batas. Tandaan po natin, no, yung mga ganyang simpleng problema, wag nyo na pong i-post kasi may mga tao na mabilis nakaka-adapt
naaano nila na-adapt nila yung negatibong meron kayo. No, kung ano man yung problema ninyo, pwede nyo sarilinin yan. Alam nyo yung mga gumagawa ng mga tao na ngaw-ngaw ng kanilang problema sa kanilang pamumuhay, may problema po sa isip yan. Tandaan po natin, may problema sa isip yan. Yung mga taong nagpo-post ng kanilang mga minsan nawala lang yung tsinelas, tinangay lang ng aso, pinagbintangan na yung kapitbahay. No? Yung kapitbahay ko magnanakaw, ganyan. So negative yan Huwag na po tayong manghawa kung may negative kayo sa katawan. Kasi siyempre po-post nyo sa social media, mababasa ng kung sino-sino. No? Kaya nga kung minsan din na po nakakatulong ang Facebook dahil yung private life po natin nalalaman na ng ibang tao. So negative po yan. Huwag nyong gayahin, hayaan nyo sila, huwag nyo nang tularan. Kasi unang-una, hindi po yan nakakatulong lalong-lalo na kung kayo po ay nag-i-spiritual. Nangak-ngak kayo, nangak-ngak, sigaw kayo ng sigaw dyan. No? Noon, napapansin nyo ako, nagpo-post ako ng ganyan, yung mga baliw na nagchat-chat sa akin, pati yung batong napulot dun sa ilog na wala man lang kamalay-malay yung bato, naging mutya pa. Tatanong pa sa akin kung anong uri ng mutya. Pag sinabi mong bato, galit pa. Minsan naman may magtatanong sa akin, Commander, ano bisa nitong mutya ng linta? Ngayon papaliwanagan ko, ay bro, ano yan? Mabisa yan sa mabisa yan sa sugat. Kapag nasugatan ka, binabad mo sa tubig, ininom mo, at panghalina rin yan, maganda rin yan sa customer. Pinaliwanagan mo, sasabihin sa akin, hindi kasi sabi sa akin ni ganito mabisa to sa ganito, sa bala, sa itak, kabal daw ito. Alam nyo po ang masama dun mga idol, huwag na kayong magtanong sa akin kung alam nyo naman pala yung bisa niyan. Kung ngayon pag pinaliwanagan kayo ng tama at totoo, parang mali ako at galit pa kayo sa akin. Kung hindi rin kayo maniniwala, huwag na po kayo magtanong. Yun lang po kayong pinaka-the best nun, kung hindi kayo maniniwala. Ang taong nagtatanong, kung alam nyo ang kasagutan, tawag doon, tanga. No? Tanga ang tawag doon. Bakit? Kasi alam nyo po yung sagot, tatanong nyo pa. Wala kayong kakaiba doon sa mga taga-Pariseo na sumubok doon kay Kristo. Di ba? Ano sabi ni Kristo? No? Huwag mong itanong ang isang bagay na alam mo ang kasagutan. Ang itanong mo yung mga bagay na hindi mo alam para meron kang matutunan. Yan yung po nasa talata ng Biblia. Pero kung alam mo naman yung kasagutan at mas marunong ka pa dun sa tinatanong mo, ba't ka pa nagtanong? Ano purpose mo? Para lumabas na mali yung sagot sa'yo. No, hindi ko nga alam kung in-screenshot pa at pinopost pa sa GC. Pero wala namang problema sa akin yun. At least yung sa akin sinabi ko yung totoo at matututo. Pero kung hindi matututo at matigas ang bungo niyan, mas marunong ka sa nagpapaliwanag, di ko naman sinabing alam ko naman lahat. Pero yung sa akin, ang sinasabi ko, yung pawang katotohanan lang na dapat matutunan ng isang tao. No? Yun lamang po. Minsan pag may nagtanong sa akin, Commander, yung bulalakaw ba, totoo bang merong bisa sa bala? So sasabihin ko, yung totoo. Yung totoo, yung sasabihin ko. Naririnig ko, nababalitaan ko na meron niyang bisa sa bala. Ngunit hindi ko pa nasusubukan. So yun, real talk yun. Yun yung totoo. Hindi ko pa nababaril ang bulalakaw kung iyan ay talagang totoong nililihisan ng bala. Kung talaga. Pero yung mga naririnig ko sa mga kapwa ko antingero, yun din yung sasabihin ko sa inyo. Naririnig ko at nababalitaan ko na iyan ay ginagamit nilang palaman sa bao at mabisa yan pagdating sa putukan. Sasabihin na naman itong nagtanong, hindi, Commander, talagang magaling sa bala yan. Di po ba? Nakakapraning. Ba't ka pa nagpatanong ngayon kung mali naman pala yung kapaliwanagan ko sa'yo? So, yun po. Nasa Biblia yan May mga taong naninilo. Di ba sa Kristo? Lagi siyang tinatanong. No? Ng mga Hudiyo. Tinatanong siya lagi kahit alam nila yung kasagutan. Upang masilo ang Kristo. Hinahanapan ng pagkakamali. So, may mga ganyan. So, kung kayo magtatanong, dapat po magtitiwala kayo dun sa taong inyong pinagtatanungan. Ngayon, kung sa tingin ninyo, hindi katiwa-tiwala at kung ano-ano lang ang pinagsasabi sa inyo, humanap kayo ng ibang tao na totoo yung sinasabi sa inyo. Hindi ko yung sinasabing sa akin. Marami.
ang marurunong sa espiritual, marami ang talagang alam ang gagawin sa espiritual, sa mga mutya o mga medalyon. Marami po yan. Nandyan lang yan sa gilid-gilid ng mundo ng espiritual. So, yun po, yun yung pinaka maganda doon, yun yung kasagutan ko. Kung sa tingin niyo katiwa-tiwala yung kanilang sinasabi, maniwala kayo doon. Pulutin niyo yung tama at itapon niyo yung mali. Ganyan lang naman po ang buhay. Kung alam mo na tama, pulutin mo para magsilbing aral sa iyo at gabay sa buhay ninyo, sa pang-araw-araw na inyong ginagawa. Kung mali naman ang ginagawa, bakit mo pupulutin? Dahil yan ay tiyak na ikapapahamak mo. Huwag mong pulutin, huwag mong gawin. So yun po yung pinaka-importante doon. Yung katuruan, karunungan at katalinuhan ay nasa inyong sarili, wala sa ibang tao. No? Huwag na kayong tumulag sa iba na talagang mga tanga. Alam naman ang sagot, magtatanong pa. O kaya naman, hindi alam yung sagot, magrurunong-runungan pa. Mas marunong pa dun sa tinatanong. Wag nang magtanong. Yung pinaka-the best dun. So, yun, mapagpalang gabi sa inyo. Dahil alas 9 na at medyo gagabihin. Pagkatapos kumain, magre-ritual kami ni Mrs. Pero parang alanganin, mga idol, dahil malakas na naman yung ulan at humahangin. Baka bukas na namin gawin to kung sakasakali na hindi tumigil yung lakas ng ulan. Bukas na ito after namin magdebosyon. So yun, mapagpalang gabi sa inyo. Ingat kayo palagi mga idol at lagi tayong tumawag sa ating amang kaitastasan upang tayo bigyan ng kapaliwanagan, katalinuhan at kapangyarihan na nagmumula sa kanyang banal na salita at kanyang banal na pangalan at lukuban nawa tayo ng banal na espiritu upang laging maiwas to at may tama ang ating gagawin at pumasok sa ating katawan at umiral sa ating isipan ang kabanalan. No, mula sa dulot ng kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang kapangyarihan ng ating amang katastaasan, pagpalain nawa kayo ng ating amang Oya, amang Alpha Omega, amang Yode Babe Tetragramataw na doon ay Yahweh Yoba. So mainyo po ang kapayapaan, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ingat kayo, God bless you more.